Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan may nakaharap ang ating bidang mga hangal mula sa Lin Clan at ang mga ito ay si Elder Lin Ju at ang pangahas na si Lin Hao. At dahil sa kay-abangan nito ay naging bayulinti ang kanyang mga kilos sa ating bida at dahil sa pag-aakalang mas malakas siya dito ay agad niya itong sinugod. Na di man lang nakasindak kay Ye Xinghe na makikitang kalmado lamang na iniintay ang atake nito. Kasunod nun ay tinuruan niya rin ito ng leksyon na ikinapamilipit niya sa sakit. Dahilan upang di ito matiis ni Elder Lin Ju at akma niya sanang aatakihin si Ye Xinghe nang biglang hamarang si Patriarch Ye Ju na siyang samalo sa atake ng patay gutom na nagresulta ng bahagyang pagsabog. Matapos ng kaganapan sa mga hangal ay sinabi na ni Patriarch Ye Jun sa ating bida na maaari na itong mag-cultivate sa mangdakol ng lawa basta't sa paligid lamang ito at mariin pa niyang bilin na wag munang subukan ni Ye Xinghe na magpunta sa gitnang bahagi ng lawa dahil lubha pa itong mapanganib sa level ng ating bida sa pag-aakalang nasa third heavenly layer realm pa lamang ang ating bida. At dagdag pa nito na iiwanan na niya dito ang ating bida dahil wala naman siyang dapat ipag-alala dito dahil kaya na nitong ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga hangal at bukod pa dyan ay madami pa din siyang isyu na dapat asikasohin sa kanilang Azure Feather Clan, at bago pa ito umalis ay mariin pa niyang pinaalalahanan si Ye Xingheng mag-ingat sa paligid dahil madaming beast monster sa paligid na bigla na lamang nagsisisalputan. Na may pagkakumpiyansa namang tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nitong lagi siyang mag-ingat at bukod pa dyan ay wala itong dapat ipag-alala sa kanya dahil kayang-kaya niya ang mga halimaw na sinasabi ni Patriarch Ye Jun. At makalipas lang ang ilang sandali ay mabilis na nakakita si Ye Xinghe ng papwede niyang mapag-cultivatean sa may gilid ng lawa kaya naman makikitang nag-umpisa na din itong mag-cultivate upang agad na makapagpataas na naman ng kanyang level. At habang team itong nagko-cultivate ay mapapansing tila may animalyang nangyayari sa kanyang aura kung saan tila nag-umapaw ang ilinalabas nito sa kanyang katawan. Na agad din namang napansin ng ating bida kung saan naging dahilan ito ng kanyang pagkagulat at kasabay ng kanyang pagdilat na ikinatigil bahagya ng kanyang pagko-cultivate. At takang-taka nitong iniisip na talagang merong misteryo ang nakatago sa kung saang bahagi ng Blue Carp Lake dahil di maitatangging mas napapabilis nito ang kanyang pagpapataas ng level kisa sa gumamit siya ng Starstone. At habang may pagtatakang nakatingin sa kanyang aura na kasalukuyan pa ring nag-umapaw ay iniisip niyang sa loob lamang ng 2 oras niyang pagko-cultivate ay di maitatangging lubhang napakarami ang itinaas ng kanyang lakas. Nang biglang isang nagniningning na kung anong bagay sa ilalim ng lawa ang kumuha ng atensyon ni Ye Xinghe na makikitang agad din namang napalingon dito. At may pagtataka niyang tinatanong sa sarili kung ano naman kaya ang bagay na kumikinang sa ilalim nito maya-maya pa ay agad ding sumilid sa isip ni Ye Xinghe na baka ito ang dahilan sa kung bakit kakaiba ang enerhiyang ilinalabas ng lawa kumpara sa ibang papwedeng mapag-cultivate tan. At dahil sa sobrang pagka-curious sa bagay na kumikinang ay mariin pa niya itong pinagmasdan upang makasigurado sa kanyang mga nakikita. At dahil sa nasa ilalim ito ng lawa ay di ito maayos na maitsurahan ng ating bida kaya't walang tigil ang pagtatanong nito sa sarili sa kung ano naman kaya ito. At dahil sa sobrang pagka-curious dito ay tuluyan ang napagdesisyonan ni Ye Xingheng mas lapitan pa at alamin ang bagay na ito kahit na meron pang pag-alinlangan sa kanya dahil baka isa din itong mapanganib na halimaw. Subalit talagang nang ibabaw sa ating bida ang pagka-curious sa bagay na ito kaya't nabaliwala lamang ang iniisip niyang pangamba sa panganib na dala nito kaya't makikitang agad na din tumagabsong si Ye Xinghe sa tubig. At habang lumalalim ang ating bida sa lawa ay nagtataka naman siya sa kanyang nararamdamang tila pambihira sa isang lawa. Kung saan ang lamig na tinataglay ng tubig ay halos kagaya na ng lamig sa kuweba na pinanggalingan ng kanyang heavenly weapon na Frost Dragon's Halberd na kanyang natagpuan sa itaas ng bundok kung saan naganap ang kanilang unang trial day. Maya-maya pa ay sa di inaasahang pangyayari ay bigla na lamang nagkaroon ng reaksyon ang kanyang Dragon's Halberd kung saan makikitang maging ito ay tuluyan ng inaabsorb ang malamig na enerhiya mula sa tubig upang magpalakas ng kusa at maging ito ay nakakakuha ng paglakas mula sa enerhiya ng lawa. At nang makalalim pa ng kunti ang ating bida ay bahagya na niyang nakikita ang bagay na kumikinang sa ilalim nito. Kung saan ikinagulat niya ang sumambulat sa kanya nang makalapit pa siya si patuloy niyang pagsisid ng malalim sa lawa. At labis ngang nagulantang ang ating bida sa isang dambuhalang kabebe sa ilalim ng Blue Carp Lake at ang nasa kanyang harapan ay maituturing na heavenly treasure.
At sa isip-isip ng ating bida ay mukhang daang taon na itong namamalagi at nabuhay sa ilalim ng lawa at naisip din niyang baka ito ang dahilan at pinanggagalingan ng malakas at maging ng malamig na enerhiya sa tubig na ilinalabas sa iba ay ng Blue Carp Lake. At labis din siyang nagulat sa laki ng perlas sa gitna nito na di maitatangging labis na nakamamangha at pag-aagawasan ng lahat kung malalaman nila ang patungkol dito kaya't sa isip-isip niya ay buti na lamang at siya ang kauna-unahang nakatuklas sa heavenly treasure na namamalagi sa ilalim nito. At sa ilang sandali ng kanyang pagsuri sa dambuhalang Cab-Ebe ay napagtanto niyang isa na pala itong walang buhay na Cab-Ebe kung saan naiwan na lang nitong nabubuhay ay ang kanyang dambuhalang perlas na nabuo sa tagal ng panahon kaya't sa isip-isip ni Ye Xinghe ay dito na nanggagaling ang malamig na enerhiya ng lawa. At dahil sa sobrang pagkamangha dito ay napagdesisyonan niya itong hawakan upang malaman ang maaari niyang makuha dito. Subalit sa di inaasahang pangyayari ay nang magsimulang dumampi ang kanyang mga palad sa dambuhalang perlas ay bigla na lamang itong nagkaroon ng reaksyon. Kung saan isang pambihirang liwanag ang ilinabas nito na lubha namang ikinagulat ni Ye Xinghe at dahil sa pagkagulat ay nakaramdam din siya ng bahagyang pagkabahala dahil baka maging dahilan pa ito ng di magandang mangyayari sa kanya. Maya-maya pa ay lalong lumakas ang liwanag na sinabayan pa ng nakapangingilabot na pressure kung saan makikitang labis itong kaiapekto kay Ye Xinghe. At habang mariin niya itong tinitingnan ay isang misteryusong isda ang nagpakita sa ating bida na nasa loob ng dambuhalang perlas at may pagkakatulad din ito sa Divine Blue Carp na sumanib sa ating bida nung unang beses siyang mag-cultivate sa kanilang bahay. At matapos mawala ng misteryusong isda sa gitna ng dambuhalang perlas ay kasunod naman nito ang onti-onting paglabas ng mga bitik sa paligid nito senialis na malapit na din itong mawasak. At mula sa mga bitik sa paligid ng dambuhalang perlas ay may isang di kayang ipaliwanag na puting enerhiya ang lumabas dito. Na makikitang agad na nagtungo sa paligid ng katawan ng ating bida na kasalukuyang nawawala sa balansi dahil sa lakas ng pressure na nagmumula sa dambuhalang perlas. At makalipas ang ilang sandali ay makikitang tuluyan na ding lumisan ang misteryusong enerhiya na nanggaling sa dambuhalang perlas. Kasunod ng tuluyang pagkawasak sa piraso ng nasabing perlas at naiwan na lamang ay ang mga piraso nito sa gitna ng dambuhalang patay na Cab-Ebe. At bumalik ang eksena sa ating bida kung saan maging ito ay labis na nagtataka sa kung anong nangyayari at kung anong ibig sabihin ng puting enerhiya na kanina lamang ay pumaligid sa kanya bago pa ito tuluyang lumisan. At nang lingunin niya ang dambuhalang perlas sa kanyang harapan ay nakita niya ang ilang piraso nito na onti-onting bumabagsak sa bunganga ng nasabing Cab-Ebe. At sa isip-isip ni Ye Xinghe na baka di totoong perlas ang kanyang nakita dahil nang hawakan niya ito ay bigla na lamang itong nawasak at nagpira-piraso sa di malamang dahilan. At sa patuloy niyang pagtitig sa nawasak na perlas ay isang bagay ang agad niyang napansin na kumikinang kasama ng mga bahagi ng perlas na kumuha naman ng atensyon ni Ye Xinghe. At muli na namang na-curious ang ating bida sa kanyang nakita dahil sa magandang katangian ng kung anong bagay na naiwan sa gitna ng dambuhalang perlas at sa isip-isip niya na baka ito na ang eksaktong bagay na maaari niyang makuha dito. Kaya naman agad niya din itong linipitan upang mas lalong suriin at makikitang maingat niyang tinatanggal ang mga piraso ng perlas na nakaharang sa bagay na kanyang tinitingnan. At kasunod noon ay agad niyang kinuha ang magandang bagay na naiwan ng dambuhalang perlas kung saan agad naman itong nakilala ni Ye Xinghe at isa itong superior purple jade na may napakataas na halaga kung mabibinta niya lamang ito dahil bibihira ang cultivator na makatagpo ng ganitong klaseng kayamanan. Na labis na makakatulong sa isang average practitioner na gagamit nito, at may kakayahan din itong makapagpalakas ng pressure na may lalabas kasabay ng aura ng isang cultivator bukod dun ay ang katumbas na halaga ng singlaki lamang ng daliri na superior purple jade sa bintahan ay halos may tutumbas na sa kanilang annual revenue ng Asher Feather Clan. At sa isip-isip ng ating bida na lubha talaga siyang siniswerte dahil lubhang napakadami ng natagpuan niyang superior purple jade na maaaring makapagpayaman ng kanilang clan. Kung saan makikitang labis talagang madami ang naiwan ng dambuhalang perlas at ang bawat isa nito ay maibibinta niya kung kinakailangan. At naisip din ni Ye Xinghe na kailangan niya itong maitago ng maayos at walang sino man ang dapat makaalam na meron siyang ganito ka-rare na bagay dahil lubhang delikado para sa kanilang clan kung malalaman ito ng ibang clan na maaaring subukang kunin ito sa kanila.
At matapos niyang makuha ang lahat ng piraso ng nasabing superior purple jade at agad na din siyang lumisan paahon ng lawa kung saan habang tuluyang bumababaw ang ating bida ay nararamdaman niyang lalo ding lumalakas ang enerhiyang kanyang nararamdaman sa lawa na higit pa sa naramdaman niya sa tabi ng Blue Carp Lake. At makalipas ang ilang sandali ay makikitang tuluyan na ding nakaahon si Ye Xinghe sa tubig at napagtanto niyang kaya pala laong lumakas ang enerhiyang kanyang nararamdaman ay dahil sa nasa gitnang bahagi na siya ng lawa. At kasalukuyan na siyang nasa isang isla sa gitna ng Blue Carp Lake habang makikitang tinitingnan nito ang tabing bahagi ng lawa na kanyang pinanggagalingan. At naalala ng ating bida na mahigpit na ipinagbili ni Uncle Patriarch Yejun sa kanya na wag siyang magtutungo sa mga isla sa gitna nito dahil baka di kayanin ng kanyang katawan ang enerhiyang ilinalabas nito. Subalit sinabi din ng ating bida na ang sinabi lang ni Uncle Patriarch ay lubha itong delikado kung siya ay nasa antas lamang ng Third Heavenly Layer Realm subalit lampas na naman dito ang kanyang level kaya't nakasisigurado na siyang kayang-kaya niya ang enerhiya dito. At sumilid din sa kanyang isip na ang katulad ni Lin Yin na isang babae ay nagagawang magpunta dito kaya't maging siya na higit pa ang lakas dito ay siguradong di maaapektuhan ng enerhiyang ilinalabas ng lawa kaya naman agad na ding nagtungo si Ye Xinghe sa iba pang isla na nasa gitnang bahagi pa ng lawa. Kung saan makalipas ang ilang sandali ay nakaabot na din si Ye Xinghe sa kinaroroonan ni Lin Yin ng Lin Clan at kasalukuyan din itong Taem Team na nagko-cultivate sa isang isla ng lawa. Kung saan labis na namangha si Ye Xinghe sa kanyang nasaksihan mula kay Lin Yin na Taem Team lamang na nagko-cultivate dito. At makikitang talaga namang kamangha-mangha at tila kakaiba ang kanyang aura na ilinalabas ng kanyang katawan habang nagko-cultivate. At sa isip-isip ng ating bida na mukhang ang kanya na namang nakikita ay isa na namang kakaibang teknik na di kabilang sa tatlong nanatiling martial arts at naisip din ni Ye Xinghe na baka gaya din ito ng teknik ng kanyang brother Lin Hong na lubhang naiiba sa pangkaraniwang martial arts. At habang mariing sinusuri ng ating bida ang kamangha-manghang teknik na ginagawa ni Lin Yin ay bigla na lamang itong nagsalita na ikinagulat naman ni Ye Xinghe at may pagka-aroganti nitong sinabi na di siya makapaniwalang magagawa din ng ating bidang makayanan ang pressure na ilinalabas sa gitnang bahagi ng Blue Carp Lake. At dagdag pa ng hangal na si Lin Yin na narinig din niyang nagbabalak sumali ang ating bida sa gaganaping martial contest para sa mapipiling cultivator na ipapaasawa sa kanya habang merong may pagkamasungit na tuno ng pananalita dahil inaakala niyang siya ang pakay ni Ye Xinghe kaya't sasali ito dito. Na may pagkaseryoso namang sinang-ayunan ng ating bida na nasungitan din sa hangal na si Lin Yin. Na muli na namang tinugunan ng hangal habang may pagkamasungit nitong sinabi na mas makakabuti pa sa ating bidang ngayon pa lamang ay mag-back out na ito upang di na masaktan pa sa magaganap na labanan. At dagdag pa ng hangal na walang karapatan ang hamak na isang basurang gaya ni Ye Xinghe na makilahok sa magaganap na martial contest para sa kanya at sinabi din itong kung ayaw pa ng ating bidang masawi ang buhay ay ngayon pa lang ay sumuko na ito. Sabay tingin ng may pagkamasungit ng hangal kay Ye Xinghe na makikitang tila di man lang binibigyang pansin ang mga walang kwenta nitong sinasambit sa kanya. Na napansin din naman agad ng hangal at dahil sa pag-aakalang siya talaga ang pakay ng ating bida sa pakikilahok nito sa magaganap na labanan ay sinabi niyang kahit pamanalo ang ating bida sa martial contest ay di siya apayag na makasal sa gaya nitong isa lamang basura. Dagdag pa nito na ang isang cultivator na agad na na-expelled sa Heavenly Star Academy ay walang kwalipikasyong makasal sa kagaya niyang genius. Na di naman nagustuhan ng ating bida dahil sa mga pang-aalipustang sinabi nito sa kanya kasabay ng pagkagulat dahil sa pag-aakala ng hangal na siya ang kanyang pakay sa laban. Kaya't makikitang talagang nanggagalaiti dito si Ye Xinghe na kasalukuyang masama ang tingin sa hangal na si Lin Yin. At bilang ganti ay malakas niyang sinabi sa patay gutom na babae na mukhang nananaginip ito kung iniisip niyang pakasalan niya ang katulad nitong mukhang pera at mahinang babae, na makikitang ikinabigla naman ng patay gutom dahil ngayon pa lang ang unang business na masabihan siya ng ganon ng isang cultivator. At mariing linino ng ating bida sa hangal na si Lin Yin na di siya sasali sa martial contest para lamang makuha ang kamay nito at pakasal, at kaya lamang siya sasali sa paparating na martial contest ay dahil sa pastahan ng Ye Clan laban sa Zhao Clan kaya't talagang nahihibang na ito kung iniisip niyang gusto siya ng ating bida. At mariin pang dagdag ng ating bida upang ipamuka sa patay gutom na nahihibang na ito, na kahit siya pa ang manalo sa martial contest ay di rin niya tatanggi itong ipakasal sa gaya nitong patay gutom. Na buong-buo namang sinalo ng hangal kaya't nanggagalaiti nitong ipinapaulit sa ating bida ang kanyang mga narinig.
Kaya't sinabi ng ating bida na inaamin niyang dati nung bata pa lamang siya ay pinangarap din niyang mapakasalan ito subalit noon ay iniisip din niyang isa itong mabait at may mabuting kalooban. At dagdag pa ng ating bida na dahil sa mga pinagsasabi ng hangal kani-kanina lamang ay napagtanto niyang isa pala itong walang kwentang cultivator kaya't baka nga bulag lamang siya dati dahil sa kagandahan nito at sinabi pa ng ating bida na matapos niyang matalo ang hangal na si Zhao Yan ay ipinapangako niyang agad din siya susuko sa kasunod na laban dahil di niya kailanman papangaraping makasal sa tulad nito. Na di naman nagustuhan ng hibang na babae kaya't makikitang lalo pa itong nanggagalaiti sa ating bida. Subalit makikita ding talagang nakaramdam ang hangal ng hiya dahil sa kanyang maling inaakala habang si Ye Xinghe naman ay mariin lamang na nakatingin sa nahihibang na babae. At dahil napagtanto niyang mali siya ng inaakala ay sinabihan na lamang niya ang ating bidang ayaw niyang mag-aksaya ng oras dito at kailangan na niyang muling mag-cultivate subalit upang makaiwas sa kahihiyan ay may pangmamaliit niyang sinabi kay Ye Xinghe na sa antas ng lakas na nakikita niya sa ating bida ay malabo nitong matalo ang kagaya ng hangal na si Zhao Yan na nasa 5th Heavenly Layer realm na sa kasalukuyan. At may pangmamaliit pa nitong dagdag na kung talagang naniniwala si Ye Xinghe na matatalo niya si Zhao Yan ay nahihibang na ito dahil kung meron itong ganun lakas ay di na sana ito na-expelled pa sa academy at dagdag pa nito na ang gaya ng ating bida na isa lamang star martial artist ay di kailanman magkakaroon ng kwalipikasyong makilahok sa Tower of God Battle o ang makapasok sa Imperial Academy dahil ang magagawa lamang nitong maabot ay ang 6th Heavenly Realm na baka di pa kayang maabot ng ating bida. Na may pang-asar namang tinugunan ng ating bida na wala na itong paki sa kanyang maaabot sa hinaharap dahil di naman ito manghuhula. Kaya't sinabi ng hangal na si Lin Yin na maging siya ay kailanman ay di papangaraping may mapang-asawang gaya ng ating bida na may mababang hinaharap sa pagko-cultivate. At dagdag pa ng hangal na ang gaya ng ating bidang isang walang kwentang cultivator ay mamumuti na lamang ang buhok sa loob ng Blue Corp Town at kailanman ay di makikilala sa mundo ng martial arts. Nalabis namang ipinanggaliti ni Ye Xinghe dahil talagang lantaran kung papaano siya nito hamakin. Kaya't dahil sa labis na gigil niyang nararamdaman ay mariin niyang sinigawan ang hangal sabay sabing talagang nahihibang na ito kung iniisip nitong siya lamang ang may kakayahang makilala sa mundo ng martial arts at maabot ang tugatog ng kapangyarihan habang ang iba ay hindi. At malakas pang dagdag ng ating bida na wala na siyang panahon pang makipagtalo sa isang hangal na gaya niya at agad din niyang hinamon ang hangal na sa pagdating ng 10 taon ay magagawa niyang makilala sa labas ng Blue Corp Town. Na tinugunan lamang ng hangal at sinabi nitong titingnan na lamang niya kung talagang magagawa nito ang kanyang mga pinagsasasabi dahil mabilis lamang nalilipas ang 10 taon at sinisigurado niyang isa pa din itong walang kwentang cultivator pagdating noon. At matapos ang kanilang mainit na pagtatalo ay makikitang tuluyan ng lumisan ang ating bida papalayo sa hangal na si Lin Yin habang namamakas pa din sa mukha nito ang labis na pagkadismaya sa ugali ng hangal, habang makikita namang nagpatuloy ng muli ang patay gutom na si Lin Yin sa kanyang pagko-cultivate. At makalipas ang ilang sandali ay napatingala ang ating bida sa papalubog ng araw sa kanyang itaas. Na siyang dahilan upang bahagyang makapagpak-alma sa kanyang galit sa hangal na cultivator. Nang biglang may napansin si Ye Xinghe sa ilalim ng lawa na may kung anong gumagalaw. Kung saan makikitang muling nagpakita kay Ye Xinghe ang misteryosong isda na nakita niya sa gitna ng dambuhalang perla sa ilalim ng Blue Corp Lake. Na agad namang nakilala ng ating bida at sa isip-isip niya na mukhang may nais na naman itong ipabatid sa kanya. Kaya't makikitang agad din niyang sinundan kung saan ang itinuturo ng misteryosong isda at tuluyan na din siyang nakaalis sa isla na kung nasaan ang hangal na si Lin Yin. At makalipas ang ilang sandali ay makikita ang ating bida na kasalukuyang team na nagko-cultivate sa isang isla kung saan siya dinala ng misteryosong isda kung saan sa kanyang napuntahan ay merong makapal na enerhiya ang maaari niyang maabsorb. At habang lumilipas ang araw ay makikitang patuloy na sinusubukan ng ating bida ang kanyang lakas upang malaman kung gaano nakataas ang kanyang iniunlad sa pagko-cultivate. Maging ang hangal na si Lin Yin ay ganun din ang ginagawa kung saan makikitang halos muli na namang magpanggita ang dalawa. At kasunod noon ay makikitang patuloy lamang si Ye Xinghe sa kanyang pagpapalakas para sa paparating niyang laban sa hangal na si Zhao Yan. At makalipas pa ang ilang mga araw ay lumipat ang eksena sa loob ng Lin Clan kung saan tila ang mga tao dito ay may pupuntahang pagtitipon. At ito pala ay upang manood sa magaganap na martial contest dahil ngayon na ang nakatakdang araw para sa magaganap na labanan para sa mapapangasawa ni Lin Yin ng Lin family,
kung saan makikita ang napakalawak na arena at ilang mga cultivator na kasalukuyan ng nag-aantay ng laban. At makikita din sa pagtitipon ng patay gutom na si Elder Lin Ju at ang ilang cultivator na nagkakaingayan sa likuran nito. Maging ang mga hangal na mag-ama na sina Zhao Yang at Zhao Yan na siyang makakalaban ni Ye Xinghe. At maging si Uncle Patriarch kasama ang ama ng ating bida ay kasalukuyan nidang nasa pagtitipon. Habang makikita namang maging ang hangal na si Lin Yin ay nakahanda na din upang manood sa mga kalahok ng kanilang martial contest. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi nyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan dadagsain ng mga Genius Cultivator ang arena ng Lin Clan upang makilahok sa pagkuha ng kamay ni Lin Yin. At meron ding isang malakas na Genius Expert ang makikilahok dito na mula sa Thunder Family na susubok sa lakas ng ating bida. Dito din ay masasaksihan natin ang magagandang laban sa pagitan ng bawat cultivator na makikilahok sa paliksahan. Kaya't kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon ng saganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba ng ganahan naman ang Lodi nyo.